Pleasant morning at good day sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na binigyan niya ulit tayo ng pribileyo upang pag-aralan ng kanyang mga salita. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. It's April 19, entitled Take God's Word on Trust. So gamitin po natin ang salita ng Diyos para sa ating pananalig. Sa Isaiah 43 verse 25 to 26, even I am, he that blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Put me in remembrance, let us plead together. Declare thou, that thou mayest be justified. So, tayong mga tao na nagkakasala at nagkakamali, tayo ay pinatawad ng Panginoon kung tayo lalapit sa Kanya. Hindi lamang basta-basta na pagpapatawad, kundi tayo ay Kanyang lilinisin sa lahat ng ating pagkakasala. At tayo ay Kanyang tatanggapin na Kanyang pag-aari. At ito'y magiging paalala at recorded sa langit. Buong langit ay matutuwa sapagkat tayong mga nagkakasala ay nanumbalik sa Panginoon at kikilos ang banal na Espiritu sa ating mga puso at siya ang mangunguna sa ating mga landasin. At hindi niya naalalahanin pa ang mga kasalanan na ating nagawa noon. Kaya kinakailangan na ating isa puso't isa isip ang mga bagay na makalangit upang magpatuloy ang Panginoon sa pagkilos kung paano yung proseso ng kabanalan sa ating mga puso. Satan will come to you saying, "You are a sinner." But do not let him fill your mind with the thought that because you are sinful, God has cast you off. So maraming mga tao ngayon, lalo na yung mga kapatiran nating na backslide, laging pinapahiwatig ng kaaway sa ating mga isipan na tayo talaga ay makasalanan. At nawa ay isipin nating mabuti na pumarito si Kristo sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. At tanggapin natin na tayo nagkakasala. At hindi niya tayo itataboy. Sinasabi pa dyan, say to him, "Yes, I am a sinner, and for that reason I need a Savior. I need forgiveness and pardon." And Christ says that if I come to Him, I shall not perish. So ito yung panghawakan nating pangako. Na kung ang kaaway ay magtutukso sa atin na magdadalawang isip tayo sa salita ng Panginoon, tutuksuhin niya tayo na huwag manalig sa salita ng Diyos. Tandaan natin na kahit tayo magkakasala at nagkakamali, harapin natin ang kaaway, ang kanyang mga tukso ng mga salita ng Diyos na tayo ay makasalanan. Ito yung dahilan kaya kinakailangan ko ng tagapagligtas. Ako'y may karamdaman spiritually, kaya kinakailangan na tating ang manggagamot para mapalago tayo spiritually. At nangangailangan tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay patatawarin niya tayo at hindi niya tayo itataboy. In His letter to me I read, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I will believe the word He has left for me." So ito yung iniwan ng paalala at gabay ng Panginoon sa atin. Isa po itong pangako sa atin na nagkakamali at patuloy na nagkakasala sa mundong ito. Nawa ay mapagtanto natin sa ating buhay na habang bukas pa ang pinto ng awa, tayo po'y lumapit sa Kanya, magsumamo at humingi ng gabay at tulong upang ating malabanan ang mga pandaraya ng kaaway sa ating buhay. Kaya sa landas na ating tinatahak, kinakailangan nating isipin na at piliin si Kristo na siyang unang pumili sa atin. The moment you grasp the God's promises by faith and say, "I am the lost sheep that Jesus came to save," a new life will take possession of you and you will receive strength to resist the tempter. So isa din po itong paalala sa atin na kung saan kapag ating hinahanap ang salita ng Diyos, hinahanap ang Panginoon habang siya ay nasusumpungan pa, sinasaliksik natin siya habang siya ay matatagpuan pa, ang mga pangako ng Diyos ay tunay at totoo. Hindi nagsisinungaling. Kaya atin po itong panghawakang mabuti. Sampalatayanan na tayo ililigtas niya. At kung tayo lalapit sa Kanya, mas mauunawaan natin ang Kanyang kalooban. At kung tatanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas, bibigyan niya tayo ng bagong buhay. At makakatanggap tayo ng kalakasan at tagumpay. Para mapanagumpayan natin
ang mga tukso ng kaaway. But faith to grasp the promises does not come by feeling. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. You must not look for some great change to take place. You must not expect to feel some wonderful emotion. So maraming mga tao na nagsiserve sa Panginoon, nagde-defend sila sa kanilang mga emotions, sa kanilang mga nararamdaman, but hindi po yan pananampalataya. Huwag po tayong manampalataya sa Diyos na nakadepende lang sa ating mga nararamdaman. Kung feel mo ay isang kang masigasig, doon ka lang magiging masigasig. Tandaan natin, feelings can change, mga kapatid. Kaya kinakailangan na, ano yung prinsipyo? Ano yung prinsipyo ng Diyos? Ano yung nasusulat? Yun po yung ating panghawakan. Ano yung pangako niya sa atin? At kinakailangan na ating panghawakan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag po tayong maniwala basta-basta lang sa mga taong nagsisermon. Bagkus tayo sa ating mga sarili, ihingi natin ang gabay at tulong sa Panginoon na bigyan niya tayo ng kaalaman na mas ating maintindihan ang kanyang mga salita. Sinasabi pa dyan na take God's word on trust, saying, He loves me, He gave His life for me, and He will save me. Look away from yourself to Jesus. Embrace Him as your Savior. Cease to bemoan your helpless condition. So, kapag tayo ay lumalapit kay Kristo, mararamdaman natin ang ating kahinaan. Mas mararamdaman natin na tayo ay kulang, napakakulang at nauuhaw, nagugutom sa kanyang katuwiran. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa kanya, panghawakan ng kanyang pangako, yakapin ito at isa puso ito, isa buhay ito, magsikap tayo. Dahil kapag pinili natin ang buhay, pinili natin si Kristo sa ating buhay, magiging may kagalakan po ang ating buhay. At higit sa lahat, mas meron tayong sigasig na mas maintindihan ang kanyang mga kautusan. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, kinakailangan na tingnan natin ang ating mga sarili. Kung ito ba'y nakaugnay sa mga prinsipyo ng Diyos, kung ano ang kanyang kalooban sa atin. At atin po itong mas maunawaan kung tayo ay open-minded sa mga bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Looking to Jesus, the author and finisher of your faith, you will be inspired with hope and will see the salvation of God. When you feel tempted to mourn, force your lips to utter the praises of God. Rejoice in the Lord always. So ito po yung remind sa atin, na kung tayo titingin kay Kristo, siya ang tagapag-akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya, bibigyan niya tayo ng inspirasyon, ng pag-asa sa kaligtasan. Makikita natin yung kaligtasan ng Diyos sa atin. At kung tayo ay natutukso na magreklamo, na magdadalawang isip, at kinakailangan na ating isipin at ating ipanalangin, na imbis tayo ay magreklamo, punuin natin ng pasasalamat at pag-awit ng kagalakan sa ating Panginoon araw-araw. Is He not worthy of praise? Then educate your lips to talk of His glory and to magnify His name. So, siya ay karapat-dapat na paglingkuran, mga kapatid. Dahil kahit tayo nagkakamali, at every now and then nagkakasala tayo. But, if we looking unto Him always, at humingi ng gabay sa Kanya, hindi niya tayo i-cast out. Possible na tayo kanyang tatanggapin at bibigyan ng kalakasan at tagumpay. Kaya kinakailangan na ating pag-aralan, i-edukar natin ang ating pag-iisip, ang ating mga salita, ang ating mga bibig, na magsalita sa kanyang kaluwalhatian upang mapanatiling malawak o mas maunawaan ang kabanalan ng kanyang pangalan. Today the Lord says to you, be not discouraged, but cast your burdens upon me. You cannot carry your own sins. I will take them all. If you will trust in me, you will not want any good thing. So, napakaganda po ang pangako ng Panginoon. Kung ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na hindi tayo mangamba, hindi tayo magulumihanan sa ating mga nararanasan na kalungkutan. Bagkus ating ipagkaloob sa Diyos ang lahat ng ating mga kabigatan, ang lahat ng ating pinagdadaanan dahil alam ni Kristo, dahil Kanya itong napanagumpayan, na kinakailangan na hindi natin panghawakan ng mag-iisa dahil hindi niya tayo pinapahintulutan na kargahin ang ating mga pasanin na nag-iisa lang. Dahil ang Panginoon ay willing na
kumuha, willing na kunin sa atin ang ating mga kalungkutan at ating mga kabigatan. At tayo ay makakaasa sa Kanya na bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, hindi tayo makukulangan sa lahat ng ating kinakailangan. Dahil ito yung Kanyang pangako. Kinakailangan na atin pong panghawakan, sampalatayanan at lakaran ang mga liwanag na ito upang maging karapat-dapat tayong humawak sa Kanyang mga pangako. Never has a soul that trusts in Jesus been left to perish. Even I am, He the Lord declares, that blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. So ito yung paalala sa atin ng Panginoon, na sa pamamagitan ni Kristo, hindi niya tayo bibiguin sa ating mga lakbay sa buhay. Kapag si Kristo ang inuuna natin sa lahat ng bagay, at nakikita natin na tayo ay na-failure sa ating mga decision in life, tandaan natin, tayo ay manalig sa Kanya kung feel natin na tayo ay failure. Hindi niya tayo iiwan na perish, mga kapatid. Hindi niya tayo iiwan na nag-iisa. Bagkus pangako ng Panginoon na si Kristo, siya ay nagdeklarar na aalisin niya ang ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo at tatanggapin niya tayo ng Kanyang pag-aari. At hindi niya na alalahanin pa ang ating mga kasalanan. Napakaganda, paulit-ulit nating babasahin ang pangako ng Panginoon upang ma-revive ang ating pag-iisip at makafocus tayo sa mga bagay na makalangit. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, tunay nga na purihin natin ang Panginoon sa lahat ng panahon at gawin natin ang Kanyang salita na bilang batayan sa ating pananampalataya, bilang prinsipyo ng ating tinatayong pundasyon sa ating buhay ngayon. Dahil kung wala si Kristo, wala po tayo, wala ang lahat ng bagay sa mundong ito. At tandaan natin, sa bawat suliranin na ating pinagdadaanan, tayo ay Kanyang pinagtitibay lamang. We need to commit ourselves to Him and we need to cooperate with Him sa mga proseso na Kanyang pinagkakaloob sa atin. Paano yung proseso sa kaligtasan? The process of salvation to our life, we need to commit ourselves to Him. Kaya sa bawat oras sa ating buhay, panatilihin nating basahin, araw-araw, memorizing ang Kanyang mga salita upang hindi mawala sa ating pag-iisip ang Kanyang mga pangako. So, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.